Example number 3. If the teens like it, then the sales volume will go up. Either the teens like it or the store will close. The sales volume will not go up. Therefore, the store will close. So, let us first do representation. That is our first step. Representation. So, let P, as usual. Find a statement that can stand alone by reading it again from in sequence from the first text to the last word. Ayan, first word. If the teens like it, automatically, the teens like it. That is a statement that can stand alone. A single proposition, simple sentence. Okay? Ayan, kasi ang ating simple subject teens, ang ating simple predicate like. Okay? Continue reading. Find another different statement that can stand alone. Then, the sales volume will go up. Ayan, the sales volume will go up. So, that is our cue. Ayan. Okay. Continue reading. Either the teens like it, so naulit na yan, meron na tayong representation, P, or the store will close. O this one, another statement that can stand alone. Wala pa tayong representation. So, lagay natin dito, another letter, we need PQR. Okay. Ayan. The sales volume will not go up. So, naulit na yan, pero negation siya. Negation ng Q. Therefore, the store will close. So, naulit na rin. May representation na, kompleto na. Next step, we need to make translation. Yan, translation na tayo. I will copy again the whole argument down here. Then, separate them. Yan, so separate natin ang bawat pangungusap na natatapos sa tuldok para hiwalay-hiwalay na. Okay. Gagamitin natin yung translations, yung representation sa taas para naman i-translate ito. If the teens like it, so anong letter? P. If then, so arrowhead pointing to the right, the sales volume will go up. So that is Q. So ang ating gawa na tayo ng normal proof dito. So, 2-column table. So, ito na yung step 3. Sabay ko na. So, proof, statements, statement, then reason. So, number 1, yun ang una nating na-translate. So, if P then Q, automatically yan ang ating unang premise. Yan ang ating reason. Premise given lang, like in geometry. Continue translating. Either the teens like it. So, what letter is that? So, that is P or, ayan, in V as in victory, the store will close. R. So, yun ang number 2 natin. P or R. Reason, premise. The sales volume will not go up. So, what is the sales volume will go up? Q. It will not. So, negation of Q. Ayan. So, that's our number 3. Third premise. Negation of Q. Premise of 3. Therefore, ito yung kailangan natin i-prove the store will close. Anong letter yon? R. Therefore, R. Oh, so long R lang. Yan ang kailangan nating i-prove. R. Conclusion. So, dito sa ating table, hindi natin alam kung ilang space pa, ilang numbers pa ang kailangan para ma-prove si R. So, number 4 muna ako. First step, para mag-proving, hanapin nyo kung nasan si R dito sa ating premises na 1, 2, and 3. Matatagpuan si R sa number 2. Okay? Sa number 2 nakalagay P or R. So, hindi natin siya pwedeng either for or. Kasi una sa lahat, ang ginamit na symbol ay or. So, addition. Ang or ginagamit lang to add. So, pwede mo ma-isolate si R kung ang ginamit na connective ay N, conjunction na N. So, pwede mo lagay therefore R.
O, paano gagawin natin? So, hindi natin magagamit. Ngayon, humanap tayo ng rule na kung saan, alin sa tatlo na yan, ay premise ng rule na yon. Pwedeng dalawa, yung makikita nyo sa isang rule, dalawang premise, o pwedeng isa lang. Okay? So, maghanap na tayo. So, not possible to na ma-isolate si R. Gamit lang ang isang premise. So, kailangan natin gumamit ng at least 2 premises sa isang rule na makikita natin yon. Tingnan natin kung saan mag-end up. Okay? As we observe this one, I notice na itong number 1 saka number 3, premises siya ng modus tollens. Okay? If you're familiar sa formula at kinabisado nyo o tandaan nyo, ang modus tollens ay ito. If P then Q, not Q, therefore not P. Ito yung conclusion, ito yung premises, ito yung premises ng ating modus tollens at ito yung conclusion. Yan mismo yung rule ng modus tollens number 2 sa rule of inference. Okay, so nakita natin yung dalawang premise na yan sa 1 saka sa 3. So, pwede ako mag-proceed sa 4 dahil nakita ko yan. Gagamit ako ng modus tollens from numbers 1 and 3. Gumamit ako ng modus tollens, na-conclude ko si not P. Not P. Ayan. Pang final answer, hindi. Ang piniprove natin si R. Kailangan natin isolated R. Yan ang ating conclusion sa ating given argument. So, paano tayo magkakaroon ng solong R? Okay. So, proceed ulit tayo. Proceed. Observe. Ayan. Yung R, masasolo lang natin siya. May paraan lang. Ma-isolate siya sa number 2. So, paano kaya siya ma-isolate? May ganyan bang premise sa ating rule of inference? Sa rules of inference, kung babalikan natin, ayan yung rules of inference. Ayan. Okay. Pwede nating itry gamitin yung number 4, disjunctive syllogism. Kasi premise niya yung P or Q. Parang 5, P or R, premise niya. Kasi yung isang premise na napakahaba, hindi applicable. So, pwede natin itry yung number 4. P or Q, not P, therefore Q. So, here, I will copy the disjunctive syllogism rule na ang rule niya ay P or Q, not P, therefore Q. Ayan yung rule. Ngayon, etong ating number 2 na P or R. Saka number 4, as you notice, kung ipapattern ko siya dito sa premises ng disjunctive syllogism, nalagay ko dito yung P or R. Okay? Tapos dito yung not P. Ngayon, ano magiging conclusion gamit yung formula ng disjunctive? R. Na-isolate na natin si R. So, anong ginawa ko? Nakita natin itong dalawang premises na to na nakapattern sa disjunctive syllogism para ma-prove natin si R. So, lalagay na natin dito number 5. Okay? Therefore, R. Finish na. Yan yung conclusion, di ba? Anong ginamit ko? From numbers 2 and 4, gumamit ako ng disjunctive syllogism para ma-conclude ko si R na kailangan nating isolve. Finish. Applying methods of formal proof. That's for number 3. Example number 4. I shall either play basketball or I shall go to a mall and watch a movie. Therefore, I shall either play basketball or go to a mall. So, this is our given argument. So, all we need to do, we need to make a representation. So, ang representation, hindi naman laging kailangan kompletohin mo pa yung buong sentence. Sometimes keyword lang or kahit phrase lang, basta yung thought niya na iba, automatically pwede mo na siya i-represent ng logic letters. Starting from letters P, ayan, Q, R, S, T, and so on and so forth. So dito, let's read. I shall either play basketball or I shall go to a mall and watch a movie. So ang daming nangyari, diba? Per sentence pa lang. Either play basketball, ayan, keyword na yan.
keywords na yan. So, kulayan ko ng red. So, that's our P. Diba? I shall go to a mall. So, we need to represent another letter, Q. Kasi ibang sitwasyon na yan eh. So, go to a mall. Watch a movie. Another different situation. PQR. Ayan. So, nakita nyo? Therefore, I shall either play basketball or go to a mall. Naulit na. So, yun ang kailangan nating propositions tatlo. Paano nangyari? Basta yung mga keywords mo na iba na yung thought. Kahit di mo buuin yung simple sentence, okay lang. Kasi yung first sentence, parang sinabi ko na rin na, I shall play basketball. So, yun ang ating first proposition. I shall go to a mall. So, complete sentence naman siya, second proposition. I will watch a movie, shall watch a movie. Another separate statement that can stand alone. So, another proposition, PQR. Step 2, we need to make translation using logical connectives ng ating given na argument. So, ang iksi lang nitong example number 4 natin na argument. Okay. Lagay natin. Himay-himayan ko ilang pangangusap. Dalawa lang. O, di ba? Mas madali. Paano ito ipoprove? Translate muna natin. I shall either play basketball, anong letter ito? P, or, so ayan, inverted B, I shall go to a mall, so that's our Q. Watch a movie, that's our R. N, watch a movie, so that's inverted V. Okay? So, kailangan natin lagyan ng parenthesis kasi ito yung proposition. So, saan ka ba manonood ng movie? Sa basketball court or sa mall? Siyempre sa mall. So, magkasama itong dalawa. Q and R. Kasi yung movie house nasa mall. Obviously. Then, therefore, I shall either play basketball. So, this is our P. Or, ayan, go to a mall. So, this is our Q. Yan lang. So, ano gagawin natin? Gawa tayo ng two-column table para sa ating proof. Hindi natin alam kung ilan. So, ayan, step number 3, after ating formal proof. Okay. We don't know how many rows we need to make. So, yan muna. Label the first column statements or just a statement, then reason. Yan na, parang geometry. Then, I will copy here our first premise. So, yung ating nag-iisang premise, lagay natin. P or Q and R. Kasama. Okay, napipaste ko lang naman dun sa translation. So, premise. Ngayon, kailangan natin i-prove itong conclusion na to. Kailangan magkaroon tayo ng P or Q. So, hindi ko muna siya isusunod. Paano ako magkakaroon ng P or Q na yan lang makikita natin? Ano rin lang pwede? O, yung number 1, may naka-parenthesis. So, kailangan mawala yung grouping symbol na parenthesis. Ano kaya pwedeng i-apply? So, dalawa lang ang pwede pag may grouping symbol na parenthesis. Either associative or distributive. Pag associative, dapat sa isang hilera, same symbol lang. Kung puro or, dapat puro or. Kung puro N, puro N. Pero pag na-notice nyo, yung number 1 dito, dalawang symbol ginamit. Or saka N. So, automatically, hindi siya pwedeng associative. So, wala ka ng choice kundi distributive. So, yun ang number 2 nyo. Distribute. Okay? So, i-distribute nyo yung P sa Q. So, P or Q. Lagay nyo lang. Lagay nyo dito, P or Q. Ayan. Tapos, yung gitna, yung mid, yung nasa loob na parenthesis, so nalagay mo siya dito as our N. Ayan. And then, distribute natin yung P sa R. Okay? So, lagay nyo dito, P or R. Okay? Ayan. Ano reason natin? Yung number 1, distribute lang natin. Distributive property. Dist. Yan yung abbreviation ng distributive. Ngayon, paano ka magkakaroon ng P or Q? Para magkaroon kayo ng P or Q, madali lang ang gagawin. O, yung number 2.
taken as 1. Iti-take mo to as 1. Ito yung solong P, assuming. Tapos ito yung N, ito yung solong Q. O, diba? Meron tayong simplification rule na kung saan, pag meron tayong P and Q, therefore, P. Isolated na si P, solo na lang. O, yung number 2, kung meron tayong P and Q, dapat number 3 natin, meron tayong solong P. Ano kaya solong P natin? O, kukopihin niyo lang kung anong katapat ng P sa binilugan ko. So, lagay nyo P or Q. Yan ba yung conclusion na kailangan natin i-prove sa number 4? Yes po, ma'am. So, lagay mo ng therefore. Yan. So, anong ginawa ko? From numbers 2, number 2 lang, sinimplify ko lang. Simplification. So, ginawa kong pattern yung simplification. Okay, final answer. Methods of formal proofs. Example number 5. If I get my Christmas bonus and my friends are free, then I will take a road trip with my friends. If my friends don't find a job after Christmas, then they will be free. I got my Christmas bonus and my friends did not find a job after Christmas. Therefore, I will take a road trip with my friends. So, yan ang ating argument. So, mahaba-haba na siya ngayon. First step, we need to make a representation. Yan. Of a statement that can stand alone. Statements. So, considered as proposition. So, mag-lefty tayo. Read again the whole argument from the beginning to end. So, in order. Okay. If I get my Christmas bonus, ayan, I get my Christmas bonus. That is our first sentence. Ayan. Okay? I is our simple subject. Get is our simple predicate. Continue reading. And my friends are free. So, another sentence. Statement that can stand alone. So, kailangan ko ng Q. Ayan. Okay. Continue reading. Then, I will take a road trip with my friends. Ayan. Ito, complete sentence ulit. Another letter, kailangan natin ng representation. P, Q, R. Yan. If my friends don't find a job after Christmas. Okay? Nakita nyo? So, kailangan kukuhanin natin yung positive dito. So, another letter kailangan natin dito. Letter S. Okay. Kaso dito, negation siya. So, kailangan ko siyang gawing positive. So, paano gagawing positive? My friends find a job after Christmas. So, yun ang positive natin. Para S. Kasi yung don't find a job, not S yun. Okay? Continue reading. Then they will be free. So, naulit na. Meron na siyang representation. Q. I got my Christmas bonus. May representation na P. And my friends did not find a job after Christmas. S na yun. Therefore, I will take a road trip with my friends. Meron ng road trip. R. Let's now do translation. Okay? I will copy-paste the whole given argument. Ang haba, di ba? Then, himay-himayin natin. Per sentence. So, itong napakahaba na to, hiwalay ko siya. Yan. Yan ang ating first sentence. Sobrang haba. Second sentence. Third. Meron tayong 4 sentences lang naman pala. Pero ang haba ng argument, no? So, translation. Gamitin yung lahat ng representation sa taas para mag-translate. Binaba ko para makita natin. Okay. If I get my Christmas bonus, so this is our P. And, inverted B, my friends are free, so that's Q. Then,
I will take a road trip with my friend. So that's R. Okay? Ito magkasama kasi N eh. Separate, tapos sineseparate pa ng comma. So talagang pag N ang conjunction, pagsasamahin mo yung first and two prepositions. Ayan. So ayan ang ating unang premise, translation. Second premise, if my friends don't find a job after Christmas, so not S, then, ayan, arrowhead pointing to the right, they will be free. Q. Not S. If not S, then Q. Yan ang second sentence translation. I got my Christmas bonus. Ano to? That's our P. N, inverted B. My friends did not find a job after Christmas. So that is not S. Then, therefore, tatlong tuldok, I will take a road trip with my friends. Therefore, R. So, ayan na ang ating translation. So, iayos ko siya sa isang table. At hindi natin alam kung ilang rows ang gagawin nating two-column table. Hanggang hindi natin siya napoprove, lagay tayo ng lagay ng row. Proof. So, first column, labelan natin ng statements. Then, reasons. Pwede singular, pwedeng plural. Ayan. Okay. Ayan ang ating table. Lagay natin yung ating mga premises sa table. Number 1, kakopyahin ko lang. If P and Q, then R. Reason, premise. Sa baba, number 2. Not S, if not S, then Q. If not S, then Q. So, another premise. Okay, number 3. May pangatlong premise pa. P, N, not S. So, ito yung another premise natin, pangatlong premise. And then, conclusion, therefore, R. Yan ang ating conclusion. Kailangan natin i-prove. Hindi ko siya matik isusunod dito. So, pwede ko siya ibaba ng ilang layer. Therefore, R. Yan. Diyan muna. So, may nawawalang ilang spaces. We don't know. Hanggang hindi natin siya napoprove, continuous lang tayo sa paglagay ng rows. Statements sa reason. So, paano ko ba ma-isolate si R? Siya lang conclusion. So, mahahanap na siya sa number 1. Nakita ba? Number 1. So, paano gagawin? Paano tayo magkakaroon ng solong R? Pwede tayo magkaroon ng solong R. Gagamit tayo ng modus ponens. Paano po yung modus ponens map? Modus ponens natin, P then Q, P, therefore, Q. Diba? Yan yung modus ponens. Madali. Kasi yung 1, kung itatapat natin yung 1, nakalagay, if P and Q, then R, ayan lang ang given natin. Nakita nyo? So, ina-assume natin, itong if P and Q, siya yung solong P. Tatapat, siya yun. Tapos yung R, siya yung Q. Na susundan ba? And then dito sa panggitna, lalagay mo, dahil gamit yung pattern ng modus ponens, lalagay mo P and Q. Saan nanggaling, ma'am? Sa taas. Kasi yun nga yung solong P. Ina-assume mo yung P and Q. Therefore, R. Doon natin ma-isolate si R. So, kailangan ko palang magkaroon ng ganito. Kasi meron na tayo nito eh. Ito matatagpuan sa number 1. Yung P and Q, if P and Q, then R. Nasa number 1 na siya. So, kailangan ko pa yung ganitong premise para ma-conclude natin si R. Paano ka magkakaroon ng P and Q? Yung premise na to, ito, paano magkakaroon? Itong pangalawa. Ito kasi meron na, saka yung conclusion. Yun ang pinoprove natin yung R.
So, ano pwede kong gawin? Okay. Hanapin si P. Yung P nasa number 3. Oh, pwede ko siyang i-simplify yung 3 kasi N naman yung ginamit conjunction na N. So, lagay ko dito. So, solong P, ano ginamit ko? From number 3, simplify lang. Simplification. Ngayon, kailangan ko ng solong Q. Bakit solong P at solong Q? Kasi pwede kong gumamit ng conjunction. Anong meron sa conjunction na formula? Sa conjunction, pag meron kang solong P, meron kang solong Q, pwede mo silang pagsamahin P and Q. Ang gagamitin mo, conjunction na N. So, yan yung premise na hinahanap natin sa modus ponens. Okay, kailangan natin ng solong Q kasi meron na tayong solong P. Paano naman sa solo si Q? Kung sa solo si Q, gamit yung 2. Yun lang naman ang pwede nating gamitin. Wala nang ibang paraan. Paano, ma'am? Okay? Pwede modus ponens. Paano ang modus ponens? Ulit. O, MP. Lagyan natin yung modus ponens. If P then Q, P, therefore Q. O, itry ko. Kung nasan si Q, nasa number 2. If not S, then Q. Yan yung number 2 premise sa given, di ba? Not S, therefore Q. Ayan. Kailangan ko magkaroon ng not S. Kailangan. Kasi, itong if not S, then Q, nasa number 2 na. Okay? Tapos, kailangan ko ng not S para magkaroon ako ng solong Q na i-conjunction ko katabi ni P para magamit ko na yung modus ponens dito sa nauna kong ginamitan ng pattern. So, paano ako magkakaroon ng solong S? Sa number 3, pwede pa rin ang simplification, di ba? Kasi conjunction naman na N ang ginamit. So, lagyan natin, number 5, magkakaroon ako ng solong S kasi ginamit ko yung number 3 pa rin. Sinimplify ko lang. Okay? Ngayon, number 6. So, meron akong if not S, then Q, at meron akong not S, therefore Q. Magkakaroon ako ng solong Q. Anong ginamit ko? Ginamit ko yung naka-highlight ng yellow from numbers 2 and 5. Gumamit ako ng MP, modus ponens, para magkaroon ako ng Q. Ngayon, kulang ako ng isang row. Kulang pala. Ayan. Bakit nagkulang? Kasi kailangan ko pa ng conjunction. Pagsasamahin ko si 4 saka 6. So, kailangan ko ng number 7 na yung numbers 4 and 6, gagamitin ko siya ng conjunction na rule of inference para pagsamahin ko gamit yung N na symbol. Ayan. Na yung P and Q, iyan yung naka-highlight ng blue. Oh. Diba? Ito yung kailangan ko. Magagamit na natin yung modus ponens. Taken as 1 yung P and Q. Ito yung P and Q. Therefore, R. So, number 8, pwede ko na i-conclude si R na kailangan natin i-conclude. Bakit? Ito na modus ponens. So, lalagay natin yung naka-highlight ng blue from numbers 1 and 7. Gumamit ako ng modus ponens para ma-conclude si R. Final answer. So, yan lahat ang sagot para sa ating last example.